Tuwing araw nga ng Biyernes mga ka-fellowship ay nakasanayan na naming magluto ng iba't ibang klase ng pagkain, pero sa ngayon ang iluluto namin ay tinolang native na manok. At marami nga ang nagsasabi na kapag nagsama-sama ang mga kalalakihan at natutuwa ay siguradong may inuman. Pero sa experience ko mga ka-fellowship, lalo na kapag Kristiyano na ang isang tao, ay hindi totoo na ang inuman ang siyang sagot pag nagkakaroon ng samahan at nagkakaroon ng katuwaan. O pwede namang magsama ang mga kalalakihan na kumakain at natutuwa at ang napag-uusapan ay mga buhay kung paano umasenso at syempre kung mapag-usapan kung paano mapapalago ang pananampalataya sa Diyos. Dahil ang binagong buhay ka-fellowship ay hindi lamang nakikita sa pamamagitan ng salita at kung anong sinasabi, kundi nakikita sa mga gawa at ikinikilos ng isang tao na tunay nagpapakita ng binagong buhay. Kaya huwag tayo maniniwala ka-fellowship sa mga tao nagsasabi na nabago na ang kanilang buhay, pero iba naman ang nakikita sa kanilang mga ginagawa. Kaya tara na mga ka-fellowship at umpisa na nating panoorin si Kuya Dol habang siya ay nagluluto ng ating native na tinolang manok. Siyempre, mauna pong ihulog yung bawang, yung sibuyas at hindi mawawala ang luya na pampasarap talaga sa pagluluto ng tinola sapagkat yan na nagbibigay ng ekstrang anghang para maging masarap po yung sabaw niya. Si Kuya Dol nga pala laging nagluluto ng mga pagkain, lalo na pag ang pinag-uusapan ay mga native dahil sanay na sanay siya sa mga lutong ganyan dahil kinalakihan na niya at sadyang natuto siya simula nung bata pa kung paano magluto ng mga native na pagkain. Dalawang native na manok yan mga ka-fellowship, isang tandang at isang babaeng manok na kung titimbangin ay umaabot sa 3 hanggang 4 na kilo na kami lang ang kakain. Ang tawag pala dyan sa parteng yan ay sinangkutya na kung saan nahayaan mo magtubig yung karne para na sa gayon lumabas yung sariling katas niya na siyang nagpapasarap dun sa pagkain, lalo na kapag yan ay sasabawan na. Ang tawag pala dyan ka-fellowship ay sinangkutya na kung saan hinahayaan natin lumabas yung natural na katas ng manok at pagkatapos lalagyan po natin siya ng tubig para magsilbing sabaw niya. Dagdagan po natin yan kasi nga napakarami namin at puro kalalakihan pa yung kakain yan. At nandyan na rin po yung ating mga ibang kasama na nagkukwentuhan habang hinihintay na maluto yung ating pong tinolang manok. Nakakatuwa na makita ang aking mga kasama na naghihintay habang ako naman ay nagpunta sa bukid. Yan na po yung mga okra na kanilang tinanim, kaya lang sa pagkakataong yan ay wala pa rin naman bunga at may mga talon na halos sa abot ng 1 hektarya kung akin tatansyahin yung lugar na pinagtaniman. Napakaraming ang bunga at sabi nga sa akin ay nagpapalipas lang sila ng 1 araw para sa susunod ay meron na naman silang harvestin at talaga namang napakalaki at napakaganda ng lugar. At meron nga din po diyang mga ampalaya, kaya lang ang mga ampalayang yan ay hindi tinanim kundi kusa lang na tumubo. At gayon din meron din kalamansi at meron yatang 6 ang aking nabilang. Meron na rin po siyang mga bunga na talaga naman nakakatuwang pagmasdan at tignan kapag ikaw ay nakatira dyan sa bukid. Nilapitan ko nga yung mga kambing dahil natutuwa ako sa kanila at gusto ko silang kunan ng close-up video. Kaya lang nagtakbuhan na sila dun sa malayo kasama yung isang inahin na may mga sisiw. Nakakatuwa nga ka-fellowship at nakakamangha yung lugar na yan sapagkat bukod sa maraming alagang hayop ay may mga puno rin na mapagmamasdan. Ang buhay dyan ka-fellowship ay napakasimple pero masaya sapagkat kung titignan mo yung lugar, may mga bagay na hindi ka na binibili at talaga namang payapa at hindi magulo at tahimik lang ang pamumuhay. Naisipan ko nga ka-fellowship na kuna ng video yung likod ko dahil sadyang napakaluwang, merong mahogany at yung palayan ay hindi ko masukat kung hanggang saan. Aminin man natin o hindi mga ka-fellowship, pagdating ng takdang panahon na tayo ay nagkakaroon na ng edad, mas gugustuhin na natin mamuhay ng simple at payapa. At nagkataon nga ka-fellowship na biglang umulan, kaya ang ginawa ko ay dumiretso na lang ako doon sa bahay. At yan na nga po, pinagsaluhan na namin ang tinolang native na manok na amin pong hinihintay. Muli po mga ka-fellowship, maraming salamat sa inyong panonood at sa suporta ninyo sa amin pong mga videos. God bless you all mga ka-fellowship and God bless you always. Thank you so much.